Nagsimula ang istorya sa isang pagtitipon ng isang kulto, kung saan sabay-sabay silang nagchat-chan. Subukan nating basahin ang sinasabi nila. Abubuka-bubuko-bubu nating lahat bubuden siya pati karay na bubo. Nga mo, ha? Joke lang, baka seryosohin nyo eh. Patuloy nagchant ang mga ito kasama ang maraming halimaw at mukhang ang umiilaw na kristal na ito ang kanilang sinasamba. Habang nagriritual ay biglang may lumipad na swing ng espada sa isa sa mga halimaw. Dahil doon ay nabigla ang kulto, at patuloy lang na umatake yung nagpadala ng swing ng espada na yon. Sumigaw ang lalaki na gagawa siya ng daan para sa kanyang mga tauhan. Pinakilala sa atin ang lalaking ito bilang ang Swordmaster na si Ray Chang. Kasama nito ang isang maangas na lolo na nakasakay sa isang skeleton mount, at may dala-dala itong skeleton army. Siya ay kilala bilang si Gravekeeper George Vilmer. Sa kabilang gilid ng lugar may isang magandang waifu ang nagpakita at sumigaw ito na kinakailangan nilang pigilan yung descent ritual na yon. Ang pangalan ng waifu na ito ay si Saint Maria Jaeger. Sa mga nanonood ng anime dyan, may pinsan pala si Eren dito. Habang sumusugod ang mga katropahan, biglang may nagsalita gamit ang nakakatakot na boses na, huli na ang lahat. Nag-crack yung kristal na pinagriritwalan ng kulto at ng mga halimaw. Tuluyan itong nabasag at nagsiliparan ang mga parte ng kristal na ito. Biglang may nag-announce na yung tier ng tower ay na-adjust from 12 to 12 hard. Lumabas ang isang makapangyarihang halimaw na nagpalipad sa ilang mga soldiers. Nag-announce ulit na yung objective ng tower ay na-update. Kitang-kita sa mga mukha ng soldiers ang kaba matapos nilang makita ang nilalang na ito. Lumalabas na ang nilalang na ito ay ang 5th season boss. Siya ay si Elder of Plague. Ang angas ng karakter na ito akala mo pinaghalong Doctor Strange at Piccolo. Ha? Ipinakita sa atin ang close-up ng mukha nito at may ugat-ugat pa nga sa ulo. Wally Bayola, is that you? Gamit ang isang swing ng kanyang daggers, nagawa ng Elder of Plague na mapatalsik ang maraming soldiers. Ang naging objective nila ngayon ay talunin ang Elder of Plague. Gamit ang makapangyarihang powers niya, tinalo ng Elder of Plague ang sandamakmak na kawal. Sa sobrang lakas nito ay tumilapon at nawalan ng buhay ang maraming tauhan. Si Maria naman ay sinusubukang protektahan ang ilan niyang mga katropahan gamit ang kanyang higanting shield at defensive magic, pero kitang-kita ang pag-overpower sa kanya ng Elder of Plague. Si Swordmaster Ray naman ay pinoprotektahan ng kanyang mga tauhan sa malalakas na tentacles ng kalaban. Imbis na siya ang matamaan ay tila nagamit ni Ray ang mga tropa niya bilang mga mitsheal. Ang sama ng ugali nitong karakter na ito batukan ko kaya? Hindi nagtagal, dahil sa takot ay sumigaw si Ray na ayaw niya pang mamatay, at dali-dali siyang tumakas sa labanan, at iniwan niya ang kanyang mga tauhan nang walang pakundangan na kala mo mga disposable na bagay lang. Gulat na gulat ang mga tauhan ng Swordmaster sa kanyang pagtakbo sa labanan, at sinigawan pa nga nila ito. Gayunpaman, napansin siya ng Elder of Plague kaya agad siya nung pinigilan. Saan ka pupunta mahinang nilalang? Sabi ng Elder of Plague habang umaatake. Nagpadala ng isang makapangyarihang sword slash ang boss, na tumama sa maraming soldiers. Nang tatama na ito sa Swordmaster, ay biglang may lumabas na isang lalaki na nakasuot ng itim at asul na uniforme, at madali nitong napigilan ang atake ng boss. Napasigaw yung mga soldier doon naligtas na sila. Nakilala nila ang lalaking iyon bilang ang Hero King. Binigyan tayo ng close-up dito ng tinatawag nilang Hero King. Ang angas din ng karakter na ito Rurouni Kenshin pero sa noo yung letter X. Gamit ang kanyang taglay na bilis, sumugod ang Hero King papunta sa Elder of Plague. Umatake yung boss upang mapigilan ang hero na ito. Ngunit madali lang ulit napigilan ng hero ang kanyang atake. Napangiti ang Elder of Plague sa excitement dahil nakakita siya ng isang malakas na katapat. Sumugod din ang boss at nagsabayan gamit ang kanya-kanyang pambihirang lakas. Nagkasalpukan ang dalawa na nagsanhi ng malaking pagsabog, at binalot ang lugar ng berdeng ilaw. Napasigaw si Waifu Maria sa pag-aalala, at mukhang ang pangalan ng Hero King ay Kang Yu Song. Habang nagsasabayan ay napakomento ang Elder of Plague na ang lakas ng loob ng Hero King na makipagsabayan sa kanya ng mag-isa. Ang hope ng humanity, the Hero King, ay kinakailangan na daw mamatay at malunod sa karagatan ng Plague.
Habang nagmo-monologue pa ang Green Boss na ito na kesyo dadalhin niya si Kang sa isang lugar kung saan walang makakakita sa kanila. Agad itong pinutol ng Hero King. Nagsalita siya at sinabi na salamat. Hindi niya daw pwedeng hayaan na makita ang kanyang full potential ng mga taong nakakakita sa kanya. Kaya nagko-contemplate siya tungkol dun. Biglang nagpalabas ng overwhelming strength ang Hero King na nagpagulat sa Elder of Plagues. Unti-unti siyang binalot ng kapangyarihan ni Kang, habang ang masasabi niya na lang ay, hindi ito maaari. Binalot ang lugar ng asul na ilaw dahil sa lakas ng atake ni Kang. Pati sila Waifu Maria ay napapikit sa lakas ng impact ng atake ni Kang. Matapos hamupan ang usok, hindi makapaniwala ang mga nakakita ng labanan na iyon. Natulala ang ibang soldiers doon, at di nagtagal, napasigaw sila sa tuwa dahil nanalo sila. Ipinakita dito si Hero King na may isang umiilaw na object sa kanyang harapan. Nag-cheer ang mga tao at biglang may nag-announce na ang Season 5, Descent of the Elder of Plague, ay natapos na. Lumabas ang ilang notification kagaya ng isang random equipment ticket ay naibigay sa mga players na nagpakita ng kahangahangang performances. Isang rare or higher tier skill card ticket ang naibigay sa top 100 players. Isang hero or higher tier artifact pool ticket ang naibigay sa top 10 players. At para daw sa player na si Kang Yu-sung, na tumalo sa season boss, na si Elder of Plague, ang mythical equipment na Black Death, at ang title na Elder Slayer, ay naibigay. Bigla namang tumamba si Kang na nagpabahala sa iba pang tao doon. Sinabi ni Kang sa isip niya na dahil dito, ang mundo ay makakapagpatuloy ng isa pang taon muli, at tuluyan ng pumikit. Sa sumunod na eksena, napunta tayo sa isang interview kung saan ina-announce ang achievements ng isang tao sa pag-secure ng rank 1 in the player ranking for 4 consecutive seasons. Number 1 in the amount of towers cleared. Yung level, gear, skill, at achievement points ay unrivaled at rank 1. Ang hero amongst heroes. Ito daw ay wala ng iba kundi ang Hero King na si Kang Yu-sung. Ipinakita naman ang isang batang babae na tuwang-tuwa na makita ang kanyang idolo sa TV. Ang ilang civilians din ay ipinakita na pinag-uusapan ang pagligtas ni Kang sa mundo kasama ang ilan pang players around the world, at meron ding mga tao na nagbebenta ng merchandise niya. Sinimulan na ng speaker ang interview, at sinabi nito na para sa mga heroes na nagtipon sa lugar na yon, pwede daw ba nilang matanong si Kang tungkol sa mga gusto nitong sabihin. Nang tatayo na si Kang, bigla siyang pinigilan ni Maria. Binulungan siya nito na kung hindi man siya seryoso sa mga sasabihin niya, sana daw ay sabihin niya ang mga iyon politely. Hinihiling daw iyon ni Maria sa kanya. Habang patayo si Kang, pinaliwanag sa atin na ang lugar kung nasaan sila ay ang UN interview room sa Geneva, Switzerland. At ngayon, ang top 10 players ng season na ito ay nagtipon. Habang hinihiling ng host na sabihin ni Kang ang tungkol sa kanyang heroic performances na nagligtas sa mundo, bigla yung pinutol ni Kang at sinabi na, anong hero? Ginagawa ko lang ang lahat ng ito para sa pera. Nang dahil sa mga salitang iyon ay na-stun ang mga nakikinig sa kanya. Pati na si Maria ay halos mawala ng kaluluwa sa pagkabigla. Sa huli, sinabi ni Kang na matagal na siyang pagod sa pagiging hero, matagal na panahon na ang nakakalipas. Nagpatuloy ang istorya sa pagpapaliwanag kung ano ang nangyari sa mundo. Isang araw, ang mundo ay bigla na lang naging isang game. Ipinakita dito na tila nagkaroon ng mga touch bar ang bawat tao, na nagpetoke sa kanila. Uy, ang ganda naman ng character na ito, waifu material. May kamukha sa nabasa kong manhwa. Yeah, boy. Sa mga cities at streets sa iba't ibang nations across the world, lahat ng uri ng malalaki at malilit na towers ay biglang na-generate na bomb alert sa langit. Hindi maintindihan ng mga tao ang nangyayari sa mga oras na ito. At makalipas ang ilang araw, nagsimulang magsilabasan ang halimaw sa mga towers na iyon. Agad na pinagpapatay ng mga ito yung mga humans, na nagsanhi ng kaguluhan. Walang duda na ang lahat ay naniniwala na dumating na ang katapusan ng mundo. Walang magawa ang mga tao sa pagsalakay ng mga halimaw kundi magsitakbuhan at matakot. Nang tatama na ang atake ng isang higanteng orc sa isang babae, biglang may humiwa dito. Napatitig ang babae sa gulat at nanlaki ang mga mata niya. Kahit na naniniwala na ang mga tayo na katapusan na ng mundo, sa kalagitnaan ng pandemonium na iyon, may dumating na isang human na lumaban sa mga halimaw na ito.
Iniligtas ng isang lalaki, na mukhang si past Swordmaster Ray, ang mangiyak-ngiyak na babae sa Giant Ore. Teka nga, di ba nang iiwan to ng kakampi? Hindi ko na tuloy alam kung ano ang impression ko sa kanya. Hay nako. Palagay ko nakadroga. Tinatawag daw ang mga ito na players. Sila ang pumapaslang sa mga halimaw at nagpoprotekta sa sangkatauhan. Gamit ang kanilang skills sa pakikipaglaban ay nagagawa nilang matalo ang mga halimaw na ito. Ipinakita din si Maria na pinoprotektahan ang isang mag-ama gamit ang kanyang shield powers. Kasunod nito, ang mga rules ng bagong mundo ay ipinakita na. Ang tawag sa event na nangyari sa mundo ay Tower Break. Ang phenomenon kung saan lumabas ang maraming halimaw galing sa towers ay maaaring ma-prevent as long as ma-clear ang tower within the set day. Kaya, ang mga beings na tinatawag na players, ang mga may makukulay na abilities na i-clear ang mga tower, ay reborn bilang heroes of the world, so to speak. Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa panunood ni Kang San kanyang sarili, sa isang live replay sa telebisyon tungkol sa kanyang sinabi na matagal na siyang pagod sa paghehero-hero na yan. Isa yung statement ng Hero King na naging controversy. Matapos iyon ay nagtingin-tingin si Kang sa internet ng comments sa isang website. Pinaliwanag dito na ang ito ang Player Forum, ang international player community na naturally generated sa mundo na naging game. Ito ang lugar kung saan ang lahat ng klase ng clearing information ay na-share at kung saan din nangyayari ang item trading between players. Habang rumerebat siya sa mga trash talk tungkol sa kanya gamit ang isang dummy account, ay nagtaka siya kung bakit nalaman ng mga trollers na siya, si Hero King mismo, ang nagko-comment. Meron siyang nakitang comments na kung nababasa niya daw yung mga ito ay sana daw ay ilagay niya sa forum yung tips para sa next season. May curious din kung sino ba talaga siya. Meron ding reporter na magkakamp daw sa harapan ng bahay niya hanggang sa dumating ang season opening date. Pagtingin ni Kang sa kanyang balcony, ay nakita niya ang maraming paparazzi na nag-aabang sa labas ng bahay niya. Sa isip niya ay sinabi niya na hindi niya yun basta-basta mapapakawalan. Baka ang tinutukoy niya dito ay yung fame niya, ewan ko bahala na kayo umintindi. Sa sumunod na eksena ay lumabas na si Kang sa bahay niya, kung saan agad siyang tinanong ng mga reporters kung ano yung gagawin niya sa susunod na season. Ano din daw yung thoughts niya tungkol sa pag-boycott ng Hero King merchandise sa buong mundo. Sinabi din daw niya na tapos na siya matagal na, sa UN Hall, kaya bakit nagpapakita pa din daw ito ng resulta sa new season bilang isang player? Tinanong ni Kang yung mga reporters kung alam ba nila kung ano yung sinasabi ng mga celebrity sa TV matapos malasing at magsanhi ng problema. Ang sagot daw doon ay babawi siya sa pamamagitan ng good work. Nagtaka naman yung mga taong nakikinig sa kanya. Di nagtagal, biglang yumanig yung lapag na nagpagulat sa mga tao. Tila halos matamba na sila sa lakas ng pagyanig. Lumabas ang isang notification, at nakasulat dito ay nagsimula na daw ang Season 6, Endless Labyrinth. Gulat na gulat ang mga paparazzi at reporters habang nage-generate yung tower sa harapan nila. Sinabi ng notification na yung mga players ay pwede nang tignan ang information ng tower sa gate sa ilalim ng tower bago pumili kung papasok na ba sila. Habang papalapit na daw ang pagbagsak ng tore, ang airborne tower ay bababa to the surface, kaya mag-ingat daw sila sa taas ng tower. Ipinakita dito ang sandamakmak na tower na lumulutang sa langit. Sinabi ng notification na talunin nila ang towers at protektahan ang mundo laban sa destruction. Napangiti dito si Kang at agad na kumilos. May napansin naman yung mga tao na flyers ng Hero King sa lapag, kaya inisip nila na sinadya yung ipakalat ni Kang. Sa sumunod na eksena, nakarating na si Kang sa destination ng isa sa mga towers. Napakomento siya na, "Wow, tignan mo nga naman, walang kahit sino ang naririto." Ang first day daw ng season ay laging tahimik as usual. May nag-notif muli na ang ilang elders ay ipinapakita ang kanilang satisfaction matapos makita ang contractor ng Elder of Jesters. Ang tinutukoy yata ditong contractor ay si Kang, kasi siya lang yung pinapakitang karakter sa ngayon. Tumawa daw ng buong puso ang Elder of Steel, at ipinagkaloob nito ang Blessing of Sword Sharpener kay Kang. Ang Elder of Frost din ay napatawa at ipinagkaloob nito kay Kang ang Blessing of Winterbringer. Napakomento si Kang na, "Sige, tumawa lang kayo dyan." Nag-notify na ang Swordsmanship Aptitude at Frost Magic Aptitude ni Kang ay nag-increase significantly. Pinaliwanag ni Kang dito na hindi niya ginawa ang mga ginawa niya ngayon at nung nasa UN Hall nang walang rason.
Ginawa niya DWA yun para makakuha ng rewards galing sa Transcend Ants na nanonood sa mga players, ang mga Elders. Nang dahil sa exhibition ni Kang sa UN Hall, lumalabas na nakakuha siya ng blessing sa Elder of Gold and Legend. Ang Blessing of Legend Puller. Pinaliwanag dito ang blessing na yon, kung saan ang effect nito ay tataas ng mabilis ang iyong luck during 3 pulls, at sa loob ng 3 iyon, ay makakakuha ka ng isang legendary reward with a 100% chance. Ang limit sa paggamit nito ay 1 time lang. Ngumiti si Kang at pinabuksan niya lahat ang kanyang unreceived rewards. Gumana ang blessing na Legend Puller at na-influence nito ang pulls ni Kang. Tuwang-tuwa si Kang na makakita ng isang legendary card sa kanyang harapan. Di nagtagal, na-pull niya ang isang legendary item. Pinaliwanag dito na ang item na yun ay ang Black Surcoat stitched with a golden cross, golden fanaticism. Ano daw? Isa itong legendary tier armor. Ang effects nito ay nagbibigay ito sa player ng plus 999 evasion, plus 300 dexterity, at kapag naka-equip ito, maaaring ma-activate ng player ang skill na Shield of Seraph na may 168 hours na cooldown. Galing sa mga nalikom ni Kang na unreceived rewards, nakatanggap siya ng isang legendary armor, at hero tier skill at artifact. Agad na isinuot ni Kang ang kanyang bagong legendary armor na nagpaangas sa kanya, at agad din siyang pumasok sa tower. Matapos iyon, ang Elder of Gold and Legends ay winidraw yung blessing na Legend Puller, at blinis din ang t-shirt sale ni Kang. Sa sumunod na eksena, nateleport na si Kang sa loob ng tower. Pagpasok niya ay nakakita siya ng isang orc na gusto na siyang patayin. Ang tower na ito ay ang Tower of the Blood Moon Orc Tribe. Isa itong tier 3 tower na may maximum of 5 floors. Ang pwedeng players na magkasabay-sabay dito ay hanggang 4. Itong tower na ito ay walang rest floor pero merong bilihan ng gamit. Ang objective ay ma-eliminate ang top floor boss na si Blood Moon Singer. Nagkomento si Kang na kung gayon, testing in niya na dito ang kanyang hero tier skills. Ginamit niya dito ang kanyang skill na Create Frost Blade. Ang ability na ito ay hinahayaang magkaroon si Kang ng isang espadang gawa sa yelo. Ipinalabas niya na ito at dahil mataas ang kanyang Frost Magic Aptitude, ay nagkaroon ito ng additional effect na Frost Breath. Sumugod si Kang gamit ang kanyang Frost Blade ng may pabihirang bilis. Gamit ang isang swing ay nagawa niyang mapatamba ang maraming orcs. Sinubukang pigilan ng orcs ang kanyang atake ngunit nang matamaan sila nito, ay nagiging yelo lang sila. Nagsitalsikan ang mga halimaw na ito sa frost slashes ni Kang. Naging yelo ang lahat ng madaanan ni Kang nga mga orcs sa tower na ito. Habang patuloy na nakikipaglaban ay tumataas ang level ni Kang, pati na rin ang mga skills niya. Hindi nagtagal, matapos ang basic na pakikipaglaban sa first floor, ay na-clear niya na ito. Grabe naman yan insan. Na-mekes-mekes niya yung lahat ng orcs. Sa huli, napakomento si Kang na ayos ang kanyang panimulang pakikipaglaban, at tinanong na kung dapat niya bang iligtas muli ang mundo o kung anuman. At dyan nagtatapos ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na kabanata.